Malamig na klima at naglalakihang negosyo. Matatagpuan yan sa bayan ng Olivares dito sa Tagaytay City. Ngunit bukod pa sa mga ito, dito din matatagpuan ang mga patok na patok at kilalang ukay-ukay. Halina't samahan ninyo kaming alamin ang mga kwento ng mga tao sa likod ng industriyang ito. Sa bawat sulok sa bayang ito ng Olivares, makikitang okupado ng maraming tao. Ito rin kasi ang pinakabayan dito sa Tagaytay City, kung kaya't madaming nagtatayo ng kani-kaniyang negosyo at isa sa tinatangkilik ng madami sa lugar na ito ay ang ukay-ukay. Kahit saan ka lumingon, dikit-dikit, iba't ibang pangalan, talagang marami kang pagpipilian. Ako pala si Heather Miles Inocencio, 22 years old, magte-23. Sa ngayon, siguro mga 5 to 6 years na ako nag-uukay. And for now, meron ako small business sa Instagram called Skyline. Now, yung Skyline, ano siya, thrift shop siya. Kumbaga, curated na mga items na galing from thrift. Hindi lang din thrift items yung binibenta ko. Meron din ako mga creative pieces, like nagpipaint ako sa mga gamit ko, tapos tsaka ako sila ibibenta. Isa lamang si Heather sa madaming tumatangkilik sa ukay-ukay. Ngunit bago natin patuloy alamin kung paanong patuloy itong lumalago, atin munang balikan ano nga ba ang ukay-ukay at saan ito nagsimula. Taong 1980s sa ilang nakakaalala, ang pagtitinda at pagbili ng second hand ng mga damit ay sinimulan ng tinatawag noon na Eloy's Chain. Kilalang kilala ito noong mga panahong iyon na kahit sa kantang Bongga Kaday ng sikat na OPM band ay nabanggit din ito. I know that this actually started in the 1980s pa, when actually the United States were actually giving out assistance, no, to countries na naapektuhan ng mga calamities. So this is some kind of an assistance for these countries, and it started in Baguio, and then a lot of communities na in provinces adopted that. Pero bakit nga ba ukay-ukay ang tawag dito? Ito daw ay nanggaling sa salitang hanukay na ang ibig sabihin maghukay o maghanap. Kada rack kailangan isa-isa yung silang tingnan. Unless, kapag hindi mo sila tingnan na isa-isa, wala ka talagang nakikita maganda. Unless swertein ka na pag isang pulot mo palang maganda. Pero kasi di ba malabo yun, ukay-ukay na eh. From the word itself, maghahalukay ka talaga. Dito sa Baguio City, natagpuan namin ang isa sa kauna-unahang ukayan, ang Bayanihan Shopping Center. Kaya lang, aming napag-alaman na madami na din daw ang umalis sa pwestong ito at lumipat sa Abanao Square. Ilan sa mga natira sa pwestong ito, si Nanay Evelyn. Ako si Evelyn Kayat Lubuod. Magsi-senior na this month. And then I started this business 1985, nandito na kami. Pero nagsasayo kami dyan sa Harrison noon, mga 2 years. Then pumunta kami dito 1985. So, hanggang ngayon.
Kumpara kay Nanay Evelyn, mas matao ang pwesto ng sunod naming nakilala dito sa Baguio City. Dahil dito sa Harrison Night Market, nakilala namin si Ador. Ador F. Agumba Jr., vendor, and then 36 years old since 2014 hanggang ngayon. Kung ang Baguio ay kilala sa madami at naglalakihang ukayan, hindi magpapahuli ang Tagaytay. Isa sa kilalang ukayan dito sa Tagaytay ang Ukay-Ukay Hub. Sinubukan sana naming makapanayam ang may-ari ng hub, subalit ayon sa mga empleyado ay tumanggi ang mga ito. Ito na siguro ang pinakakilalang ukayan dito. Sa katunayan, kahit ang mga kilalang content creators ay dinadayo ito. Dito sa Ukay Hub, madami kang mapagpipilian. Sa pagpasok mo pa lang, makikita ang mga new arrival, branded, at selected items. Pagbaba mo sa second level ay makikitang mas mura na ang mga presyo. At dito naman sa bandang dulo ay ang pinakamura at may pinakamalaking discount sa presyo. Isa lamang ito sa lagi at madami pang pinupuntahan ni Heather upang mamili. Nakilala namin ang may-ari nitong isa sa lagi ding pinupuntahang ukayan ni Heather. Amin din siyang nakapanayam. Ako po si Navarre Sabad Magconga, 41 years old, single dad. Bali 19 years po akong nagmamanage ng ukay-ukay since 2005. Dito sa Tagaytay kami po ang pioneer noong I think somewhere in May 2005. Nag-umpisa kami sa Olivares. Naisipan namin na mag-start ng ukay kasi una, ang main na branch namin is sa Cainta. Doon kami nagsimula. Yun ang unang branch namin. Dahil nag-click doon, naisipan namin na maghanap ng ibang lugar at nakita namin dito sa Tagaytay na mayroong pagkapareho sa Baguio, yung klema. Pag nag-ukay ako sa Tagaytay, parang alam mo yung malamig na, maliwalas, hindi masyadong magulo kumpara mo sa ibang places. Kasi for me, parang ano siya yung Tagaytay parang substitute ng Baguio. Andyan yung weather na medyo malamig. Tapos andyan yung mga stores na mga ukay-ukay, maraming stores like Baguio. So, kapag nasa Cavite area ka na, Tagaytay. Aside from that, dahil na tourist spot din ng Tagaytay, malamig ang panahon, so people are actually enticed to go there, no? So, kapag magre-restaurant, sige, daan tayong ukay-ukay, or dahil malapit, try natin mag-ukay-ukay. And marami rin kasing, there are so many ukay-ukay stores na pagpipilian na mas lumalamang na yung luxury brands kesa dun sa mga sobrang laspag na ng mga items. So, people are actually going for it na talaga. Sa dinami-daming ukay na aming napuntahan, isa sa nais naming malaman ay saan nga ba nanggagaling ang mga nagdadamihang mga damit na ibinebenta dito sa ating bansa. Yung paninda talaga namin sa ukay na to, shipping talaga to mula Hong Kong. Hindi kumukuha ang boss namin sa dito lang. Hindi. Hong Kong talaga siya. Lahat po ito sa Hong Kong po ng gagawin. Wala po kami ibang pinapupunan kundi po sa Hong Kong. Hong Kong box kasi kami. Pero pag yung Hong Kong box kasi parang ibang bansa po tapos whole Asia yan. Parang hindi lang siya Hong Kong pero sa Hong Kong box lahat nagpupunta.
Ang stock ay meron din nagsusupply po sa amin na Pilipino din po na kumukuha sila sa ibang bansa. Kumbaga, sila din ay may mga tao na ipapadala din doon, and then doon may bodega din, doon sila mag-empake, tapos papadala dito sa Pilipinas. Atin munang balikan si Nanay Evelyn na 80s pa ay umaangkat na ng mga produktong pang-ukay. Noon kasi bolto kami noon, bills, yung mga US bills. Kaya ang pinagkukuhanan namin sa Pasig. Merong iba-ibang boxes kasi. Yung alam ko merong iba-ibang boxes, merong iba-ibang bail. Ngayon, kapag sinabi mong bail, yun yung mga, kung iba-ibang yung pinanggalingan. For example, merong US, meron Hong Kong, merong Japan, merong Korea. Pero nung may sumubok na mag-box, yung Hong Kong boxes, nung may sumubok doon, mas mabenta. Kaya lumipat kaming lahat sa Hong Kong. Yung usually kasi yung pinag-aagawan yung Hong Kong eh. Ano bang meron dun sa Hong Kong na wala sa ibang boxes or bales? Kasi yung Hong Kong, mas marami siyang branded items sa observation ko. Yun yung parang isang tinitignan ko sa shop. Kunwari, kung alam kong galing sa Hong Kong, minsan tinatanong ko rin sa owner, saan po galing yung ano po yung pinanggagalingan ng yung mga items nyo? Pag nalaman kong Hong Kong, talagang sinusuyod ko yung mga damit kasi minsan talaga dun marami. Yung sa akin, yung product ko is from Japan. Tapos may supplier ako, dinideliver na lang sa bahay. Pag Japan naman, syempre pag galing Japan, isipin mo bawal ang peki doon. Ibabagsak dito sa atin, syempre walang peki doon. So parang isipin mo, kung ano man yung makuha mo dito, at least medyo kampante ka. Hindi naman super kampante. Yung pag chinek mo, parang ano yung loob mo na, ay original to. Napansin din namin na taglay ng bawat tindero at tindera sa mga ukayan ang galing sa pakikipag-usap sa kani-kanilang mga customers. Sa customer namin, siyempre andun yung pag-i-entertain mo sa kanila. Tapos lalo na kung first time nila mamimili. Sa sales lady, yung babait po, talagang ina-assist po namin niya. Kung masungit ka po sa customer, hindi ka napabalik-balikan. Yung mga gimmick ko kasi parang kinakausap ko sila, binibiro ko para mapush ko silang bumili sa akin. And then, joke ko lang sila. Joke, yung parang makikipag-usap ka sa kanila, yung style namin dito. Tapos parang inaayos namin ng gusto yung benta namin para mas madali nilang pilihan. Kasi for 19 years ko sa pagmamalis ng ukay-ukay, kailangan may sell ka at mayroon kang bago. Ano talaga ng amo namin, kunyari arrival kami ngayon, tulad nito nag-arrival kami. Sabihin natin sa almost 1 month, nakuha na niya yung puhunan niya. Ayan na, pwede na niyang ito for 150, ito for 180, tapos babaan yung shoes kasi kumbaga nababawi na rin naman yung puhunan niya. Bawa po, April 28 po kami naging arrival po. Mga May po ng palagay. Saka lang po kami nagbibigay ng discount. Kasi hindi pa po namin nakukuha yung dito. Hindi mabawi na po. Hindi pa po namin naibabawi. Depende na sa kapital. Pag medyo nahati na, ayan, ibababa na rin yung presyo ng kanila para madaling maubos, magpalit ulit. Lagi nating nakikita ang naglalakihang mga signage na ito. Ito ay tuwing may bago o sale ang mga ukayan na talaga namang inaabangan ng maraming mamimili. Tulad na lamang ni Sir Nolan. Better ang new arrival. Kasi mas marami kang mapili. Kasi ano naman, yung sale wala na. Napagpilian na yun. Kung gagamitin mo naman, dito ka sa new arrival dapat. Pag new arrival, oo. Pero yung new arrival na budget lang. Kasi minsan din yung arrival na mahal talaga yung price eh. Pag new arrival kasi, nandun na yung magaganda. Pag sale kasi, parang napagpilian na siya. Kaya yun yung choice.
Sa akin naman kasi, depende kung sale na gusto ko, ginagawan ko ng paraan na mabili ko. Marami naman kasi katulad nito, mga parang bargain na, pero ang dami mo parang mahanap na maganda. Tapos yun, mag-iiwan sila ng cellphone number. Pag nag-arrival kami, magte-text kami. Pag discounted kami, nagte-text kami. Pumupunta talaga sila. Pero kami ito lang. Dito lang kami. Tapos magte-text lang kami sa kanila, ma'am, sell na po kami. Sa kabila ng patuloy na paglago ng mga ukay-ukay, noon ding nakaranas ng mga problema pagdating sa pagiging legal nito sa ating bansa. Kasi noon may EIIB. Ano yun sa Bureau of Custom, ang mga yun, parang hinuhuli kami, doon kami naghirap. Kasi hinuhuli yung mga boxes. Oo, kasi illegal daw yun, sabi nila. Doon kami nahirapan. Doon maalala ko noon ay sa permit pala na nagkaroon pa ng rally-rally, na ako sumasama din sa rally-rally, pumunta pa kami sa ombudsman noon because of the permit kasi yun ay between Olivares and then City Hall. Pero hindi din naman nagtagal, ay naayos din. Itinuturing din na isang malaking sugal daw para sa ilan ang pagpasok sa ganitong klaseng negosyo. Sa Baileys kasi yan, nakasil siya na sako. Parang sugal yan tsambahan. Pag once na binuksan mo yung bail, tas maganda, parang panalo ka. Pero meron din yung pag binuksan mo yung Baileys, meron din yung balik puhunan, ganun. Balik taya. Kasi ang box, yung naka-box na yan, hindi mo alam yung laman. At saka noon, buo yung tiwala namin sa mga tawag nito, sa mga supplier. Pero pagkatapos itong pandemic, hindi mo din maiwasan na ma-scam ka din. Isa sa mga matinding naapektuhan ng nagdaang COVID-19 pandemic ang mga ukay-ukay dito sa ating bansa. Nalugi at may ilan ding nawalan ng mga tao. Nagkaroon lang ng problema itong pandemic. Doon kami nagkaroon ng problema dahil nag-stop ang stock namin. Pero doon din, yung time din na yon, dumami ang bells. Ang bells na tinatawag, ito yung sako-sako, na yung talagang may amoy na. Since nag-pandemic, yun talaga, as in doon talagang umano sila. Pero kumbaga, unti-unti naman, talagang kinaya pa din. Pero halos isa ang natira sa lahat ng staff dito, isa lang. Kasi kumbaga, hindi mo na pinapasok lahat eh. Siyempre, wala nang kikitain, parang ganun. Naikwento din nila sa amin na may mga araw talagang hindi maiiwasang makatanggap sila ng mga insulto. Ito ay dahil lamang sa hindi makatawad ang ilan sa mga mamimili. Ang mahirap din po sa amin ating mga tindera, lalo na rin po sa amin, tindera po kami. Yun pong iba, nakakaranas din po na laitin, ganun. Tapos po, may tatawad, hindi po patawarin, magagalit pa po. Yun po, ang nararanasan po namin. Yung mga, hindi lang namin gusto yung mga, siyempre hindi natin maiwasan yung may papasok, manggugulo lang po. Okay lang yung, pero yung mga mambabastos sila, ganun lang naman. Siyempre, nagtatrabaho lang din kami. Yung mga kunwari, magtatanong sila ng presyo, tapos sasabihin nyo, ay wala nang bawas yan, madam. Tapos yun, parang magagalit pa sila, wala daw bawas na. Mayroon pa nagagalit, tapos siyempre parang, ano ba yan? Okay na nga. Mahal-mahal pa, di ba? Ano ba to? Okay? Parang ganun. Oo, okay talaga pinasukan nyo, ma'am. Siyempre ganun kami. Ngunit sa kabila ng pagod sa mahabang araw, mas mahaba pa din ang pasensya ng ating mga sales lady at salesman. Kasi dati may pinuntahan kami dito, tapos nakita lang namin to. Tapos may pinuntahan ulit kami ngayon. Sabi ko, daan ulit kami dito, kasama ko kasi yung boyfriend ko. Sabi, punta ulit tayo ng ukay kasi gusto ko ulit magtingin pa kami bago sila. Kung wala man daw makitang kagandahan na item sa ukay-ukay,
kayang-kaya pa yan gawan ng paraan. Sabi nga, likas na siguro sa mga Pilipino ang pagiging maparaan at malikhain. Kaya't hanggat sa kaya itong gamitin at gawan ng paraan, ay tsatsagain natin ito. Para sa akin, kapag may nakita kang magandang item, tapos pag chinek mo siya, parang yun, hindi mo na siya kayang gamitin, gano'n. Parang gusto mo siyang bilhin, kaso paano mo ba isi-save yung damit? So, gawin pababayaan mo na lang. Pero ngayon kasi, I'm into sewing kasi. So, naghahanap ako ng mga finds na pwede kong i-thrift flip, parang gano'n. So, para magagamit ko pa siya in a more sustainable way. Parang ano niyo siya, tawag doon? Nire-revamp ko siya, like, gano'n. Yung mga hinahandpaint ko na damit, yun din yung mga nakukuha ko sa ukay-ukay. Minsan wala ka nang maabutan na damit, di ba? Wala ka nang magandang branded na makikita. So, ang hanapin mo na lang yung mga damit na may potential for the hand-painted or customized na yung gagawin mo as an artist. Yung doon naman sa sinasabi kong yung sa experience naman, yung totoo nakakapagod siya. Kasi kailangan mo siyo din kasi yun eh. Talagang kadarang kailangan isa-isa yung silang tingnan. Nakakangala yung sabi nga okay, yung pabalipat-lipat, tinitingnan mo kung okay. Pero in fairness, maraming magaganda. Na mga brand new pa siya, tapos mga branded din. Kung maparaan sa mga gamit ang bawat Pilipino, ay maparaan din daw tayo pagdating sa pagtawad. Dahil talaga namang mahalaga ang pagbabudget saan ka man pumunta. Siyempre, sasabihin nila, ma'am, mamimili kami, pwedeng kaming tumawad. Oo, walang problema sa amin, basta madamihan. Kahit ano, pwede kami magbigay. Tapos yun, tapos the next day, dito na naman sila, ma'am, may kasama kami ha. O ayan, naghakot na kami ng mga kasama, ganyan-ganyan. Tapos yun na, siyempre marami sila namimili. Tapos nai-enjoy din naman nila yung sarili nila dito kasi siyempre nagbibigay din kami ng discount. Yun po, yung parang sinasabi ko na parang madamihan po, parang madamihan yung kuha. Yun yung parang bibigyan mo sila ng discount. Sa akin, mahalaga kasi syempre lalo na pag marami kang binibili, di ba? Lalo marami kang items na nakukuha tapos gusto mo sana mas makuha pa siya ng mas mababang presyo para kung sakaling katulad yan, ako nagtatahi ako, pwede ko siya mabenta ng may mataas ng konti na value kasi syempre pinaghirapan ko yung craft ko, ganyan. Mahalaga. Kasi pag nakaka-discount ka, parang kunwari naka-discount ka ng 50, parang ka na din naka-free na item na 50, na makakabili ka pa ng isa pa. Kaya maganda mag-discount, lalo na pag naka-business na ukay. Mas maganda may discount. Siyempre, very important. Kaya nga ukay-ukay eh. Dahil ano na yun eh, kumbaga tradisyon na yun ng ukay-ukay. Merong discount pagka nagbabayad ka sa counter. Okay. Sa akin naman, example ko lang sa tinda ko naman is mura na talaga. Kahit na branded yan, mababa ko lang binibigay kasi gusto ko mabilisan. Kahit unti lang yung kitain ko, basta continuous na as a seller na ibibenta ko ulit yung mga items na yun. Makakatulong yun sa akin na malaki kasi yung lower capital na or lower selling price na bibigay nila sa akin, mas may chance na mas mataas ako pa yung price na ibenta ko. Good quality naman, syempre. Kasi damit ng mayayaman, di ba? O kaya pati yung mayayaman bumibili sila dito, di ba? Mas magaling pa sila ang may alam ng branded ito. O ganun. Sa akin, may mga yag-yag ako, yung ginagawa ko para mabilisan is 100. May mga branded din dyan, and then mga Adidas, Nike, Puma, Converse, kahit na basta maganda. Sa quality naman po, maganda naman talaga ang quality ng ukay. Hindi kasi porke sinabi ukay ay yung use na use. Usually, tayong mga Pilipinong tinitignan natin yung pangalan, yung branded. Yun ang hinahanap ng mga Pilipino. Pero kahit naman ganon, pag nakita din nila na self or mura, kaya hindi mo talaga mabasa ang natin mga Pilipino. Pag mga ganitong bagay na mga items, pag gusto talaga, gusto nila. Isang bagay na isinasaalang-alang ng bawat mamimili ang kalagayan ng lugar maging ang pwesto ng bawat ukayan na kanilang pupuntahan.
lalo na kung malinis, maaliwalas, at maluwag. Talaga daw babalik-balikan yan ng mga tao. Ang napansin ko, yung location ng store. Kapag ang location ng store ay mas malapit sa foot traffic, mas maraming dumadaan, o mas accessible sa parking, sa kalsada, mas mahal yung items. Okay. Pero kapag yung store mo ay medyo looban, hindi siya masyadong daan ng tao at talagang sasadyain pa, doon mas mura yung mga items. Depende rin po ate, bago ka po makahanap ng magandang pwesto, kasi maghahanap ko po ng pwesto, yung mura po ang bayad po sa upa, titingnan mo po kung maraming tao, kasi po kahit po maganda po yung pwesto, kung wala naman pong mga tao, sino naman po ang pupunta sa mga ganung ukay? So alam namin na pag ganun ang tema, maraming mga mamamasyal. So doon kami nagkaroon ng idea. Nagkataon naman na merong 4 list sa Olivares. Para sa akin, mas maganda yung malinis. Tapos sabihin na nating aircon or medyo kahit naman hindi aircon, mabango. So isa to sa gusto ko kasi malaya kang nakakaikot. Unlike sa iba yung masikip, ayoko noon. Mas gusto ko yung ganito. Kasi dito naman sa Olivares talaga ang lalaki ng malalawak sila. Yung mga ukay-ukay sa Tagaytay. Kapag pumupunta ako doon, feeling ko minsan yung difference niya sa Manila tsaka sa Tagaytay, super laki talaga kasi pag nag-ukay ako sa Tagaytay, parang alam mo yung malamig na, maliwalas, hindi masyadong magulo. Siguro yung ukay-ukay para sa akin is it's a free space para sa mga artist and also para siyang way of life. Nasabi ko na free space kasi as an artist, gusto mo na lagi ina-express yung sarili mo. One way to express yourself is pagdadamit. Kasi minsan yung identity ng tao may kita mo sa pagdadamit, diba? Kung paano nila dalhin yung sarili nila. So I think it's a way of life. Parang binibigyan mo ng second chance yung gamit na yun or yung damit na yun. Kasi once na siyang tinapon eh. So ikaw naman, nasa sayo na yun kung gusto mo ba siyang ibalik na ginagamit ulit o i-stay mo lang siya parang basura. Iba't ibang tao, iba't ibang kwento, na kung paano na ipakita sa atin ang patuloy na pagtangkilik sa ukay-ukay ng bawat Pilipino sa lokal na merkado. Tunay na ang mga ito para sa nakakarami ay mapagkukuhanan ng mga dekalidad at abot kayang mga produkto kahit sabihin ng segunda mano na ang mga ito. Sa mundo ng ukay-ukay, tiyaga ang kailangan. Isa ka bang may-ari o mamimili? Isang tumatak sa akin sa pag-aaral na ito ay walang magandang bagay ang makukuha ng madali. Sa buhay man o hanap buhay, sipag at tiyaga para sa nag-aantay na gantimpala.